Eto na ang monumento. Full bar pa rin ang aking gasolina. Grabe. Nagbeating the red light si sir, tas walang plate number. Eto na yung Zaragoza Street. Whoop. Hindi siya makapaniwala. Full bar pa rin from Pampanga hanggang Tondo no? Grabe, laki pala talaga ng gulong ng big bike ko. Ito po ang aking Suzuki Bergman Street EX 125cc. Ngayon natin masusubukan kung talagang tipid ang motor na to. Base sa manual, 52 kilometers per liter ang kanyang fuel consumption. Kaya susubukan natin siya ngayong ibiyahe papuntang Maynila. Ayon dito sa ating mapa, 73 kilometers mula dito hanggang Monumento. Magpapakarga ngayon tayo. Dito na natin siya ipo-full tank. Medyo may laman na siya so gusto ko lang umalis dito ng full tank. Magkano ang gas ngayon? 60 per liter. Halog-alog para siksik ba? Yan o, umaapaw pa. Punong-puno. Ayon sa specifications ng motor na to, 5.5 liter ang kanyang fuel tank capacity. Kung 52 kilometers per liter ang kaya niyang takbuhin, sa 5.5 liter ang kaya niyang takbuhin is 286 kilometer. Kaya niya balikan sa isang full tank. At yan, tindi pala ng motor na to. Okay, from MacArthur Highway, Barangay Telabastagan, San Fernando, Pampanga, bibiyahe tayo pa towards south. 1:31 PM, full tank tayo. Ayon dito sa average fuel consumption niya, 2.2 liter per 100 kilometer. Ang odometer natin is 348 kilometers. Tamang-tama. Pagbalik natin, pwede na nating ipa-change oil itong Bergman dahil ang first change oil nito is 500 kilometers. Tatahakin natin ang kabahan ng MacArthur Highway hanggang Monumento at ang takbuhan natin is parang namamasyal lang, normal speed, yung tipong hindi nagmamadali, yung tamang ride lang. Hindi rin naman tayo makakapagpatakbo ng sobrang tulin dahil kita nyo naman, traffic din. Tatabi muna tayo dito habang 49 seconds pa at para makatipid sa gasolina, mamamatay na naman yung motor, di ba? O, tas pag nagbi-blink yung A, ibig sabihin activated yung kanyang pag-off ng engine ba. Last 7 seconds, let's go. Ayun wala nang start agad umaandar yung makina niya. Malaking tipid pala talaga kapag nakamotor kang ganito tas pabiyahe-biyahe ka ng Manila. Kung hindi ka rin maarte sa init ng araw, sa ulan, sa pollution sa kalsada, kung matiisin ka at dagdag ng determinasyon kumbaga kasi kasama sa trabaho mo to, di ba? Tsatsagayin mo at makakatipid ka. Practical talaga siya, Yun ay kung totoo ang kanyang 52 kilometers per liter. Nakakabilib basahin sa manual, talagang wow, sobrang tipid naman noon. Just imagine 52 kilometers per liter, di ba? Ang layo na noon. 1 litro, 5 litro to, di ba? Pero dito tayo sa realistic. Depende rin kasi sa timbang ng rider, sa traffic situation. Buti na lang meron siyang ganitong sistema ni stop and start. Pagdating natin sa Monumento na hindi pa nag 1 bar or hindi pa nagbi-blink yung kanyang fuel indicator, dediretsuin pa rin natin kung hanggang saan tayo makarating. Dito usually pag pupunta ako ng Manila, kakaliwa na ako dyan para umexit ng San Fernando Tollgate Pero dahil MacArthur tayo, diretso tayo towards San Fernando downtown ito. Dito yung papasok ng downtown, dito yung Del Pilar. So dyan yung Yamaha kung saan tayo nagtanong ng Sniper 155 ABS version na sa panahon yun wala pa. Welcome to Santo Tomas, Pampanga. At may Jollibee na dito, may McDo pa, may Chowking pa. Magda-drive-thru muna tayo at di pa ako nag-aalmusad Etong content natin may kasama pang drive-thru Off engine. Galing di ba? Ilang minutes kapag nag-order ako ng Champ? 15 minutes po. Cheeseburger na lang. Solo pero lagyan mo ng iced tea na malaki. Yung Champ pwede ring a la carte yun kung sakali. Opo. Okay. Ganda talaga ng motor na to Pihit-pihit lang At ang ganda kapag meron kang belt bag sa harap. Dahil wala na tayong gas tank dito, open yun nandito, di ba? So okay dito, meron kang bag, abot-abot na lang. Tapos meron ka pa dito, meron kang lagay ng inumin. Meron akong dalang tumbler Check nga natin kung kasya. Ito yung tumbler ko
Aba, kasya guys. So ang problema kasi kapag may tumbler kang malamig, nagpapawis, 'di ba? So mababasa yung mga documents natin. And may plate number na tayo, 'di ba? Bagong-bago. Kaya lakas na loob kong bumiyahe ng Manila ngayon. Ang problema, yung sniper ko wala pang ORCR, kaya hindi pa natin mabiyahe. Yun dapat ang gagamitin natin sa Sitio Baag eh. Ayun, sakto. Pwedeng isabit yung inumin, oh. Tapos dito na lang to. O, diba may baon ako? Ayos talaga, naka-scooter. Ang sarap eh, no? Ito na yung Apalit, pinakahuling bayan ng Pampanga bago mag-Bulacan. Sa bawat pagdaan ko talaga dito, ang saya kasi ang daming tao talaga, no? Ito na yung boundary, oh. Iiwanan na natin ng Pampanga and then welcome to Bulacan na. Welcome to Malolos. At yun, normal talaga dito ang traffic, no? Dito kasi located yung Bulacan State University. Ang daming estudyante, oh. Ay, umulan bigla. Biglang buhos, ah. Amoy na amoy yung alimom. Ang lakas ng hangin, oh. Ganyan talaga, normal yan. Sa haba ng kalsada na to, talagang marami kang may experience. Nasa Giginto, Bulacan na tayo. Pag diniretso mo to, pa expressway siya. So meron tayong papasukan na bandang kanan dito. Para continuous pa rin sa MacArthur Highway. To Marilao and Balagtas. Time check, it's 2:55 PM. Full bar pa rin ang ating indicator. Nandito na tayo sa Bukawe, Bulacan. At dito sa kanan ko papuntang Philippine Arena. Full bar pa rin yung motor, ah. 3:15 PM na. Mukhang mananawa ako sa motor bago ko maubos yung gas niya. Nandito na tayo sa Marilao, Bulacan. Ito yung SM City Marilao. Mukhang may terminal ng tren dito, ah. Ang haba niya, no? Matagal-tagal din kasi akong hindi dumaan dito. Sa kahabaan ng MacArthur Highway sa bandang Bulacan, wala naman akong nadaan ng super grabeng lubak. Marami lang akong nakitang mga ginagawa na kalsada. Nandito na tayo sa Valenzuela City. Grabe, full bar pa rin. Para tayong naka-electric scooter, super sulit isang kargahan. Para sa akin, natitipiran ako kasi hindi naman ito yung nakasanayan kong motor sa pag-travel eh. Maaring yung iba kasing tipid din nito. So hindi ko naman may kukumpara doon kasi ito pa lang yung meron ako. Darating ang panahon, magkakaroon tayo ng ibang scooter, tsaka natin makukumpare. Basta ako, kung ano lang yung naranasan ko dito sa motor na to, yun lang kino-content natin ngayon. Ayun lang, matubig dito kasi umulan o barado yung mga drainage, kaya nagpapabagal sa mga sasakyan. Sana walang uminto sa harapan ko kundi mababasa yung sapatos ko. Tsaka mabilis yung katabi kong sasakyan. Iwas tayo sa splash. Yun ang kinagandaan sa scooter, hindi mababasa yung sapatos ko. Eto na ang monumento. Full bar pa rin ang aking gasolina. Grabe, sobrang tipid. It's 4 PM na. Ngayon ang gagawin ko, punta na lang ako ng Tondo. Bibili tayo ng gulong ni Z1000. Si Remor, meron siyang nakuha ng supplier at makukuha natin ng mura. Okay, pa towards Caloocan 10th Avenue tayo. Yun kasi yung sikat eh. 10th Avenue. Maraming nagtitinda ng pyesa ng motor. About naman dito sa motor, no? Super happy ako kasi full bar. Nasa Caloocan na ako. Isang kargahan, walang bayad sa toll gate. Okay din, kaso yung biyahe kasi matagal nga lang. Pero kung katulad ko na hindi ka naman nagmamadali, ini-enjoy lang yung biyahe at para makatipid ba, okay na rin. So mag-a-adjust ka na lang kung anong oras ka alis ng bahay, ganun, para makaabot ka sa appointment mo. Maliban lang kung na-late ka ng gising tapos nagmamadali ka, di i-expressway mo na, di ba? Yun nga lang, talagang gagastos ka. Siyempre hindi libre dumaan ng expressway, di ba? Sa Skyway nga, di ba? Kakarampot lang yung dadaanan mo. Ang mahal ng bayad. Binigay ako ng cellphone mount dito, no? Tapos pa-install ko na rin. Palagay ko sa side mirror, no? Kaso naka-quad lock ako eh. Maganda sana quad lock. Kung meron sana nagtitinda dito, no? Medyo madalang lang makahanap ng quad lock eh. Ano, ang daming pyesa dito, oh. Pero mukhang madadaanan natin yung 01 Moto dito. Kaya lang, hindi ko rin sure kung meron siyang quad lock eh. Okay, kung titignan mo, makakabalik ka ulit ng Pampanga nang hindi nagpapakarga. Kasi puno pa yung bar nito. Although hindi na puno yung tank, pero dito sa indicator, masasabi mong marami pa siyang laman. Gustuin man nating humataw para mapabilis ang biyahe sa ganitong oras at panahon, wala, hindi kakayanin, no? Ito yung 01 Moto eh. Para meron kayong quad lock, yung panlock sa cellphone? Ay, wala ka. Wala ako, sige, thank you.
Sabi ko na wala sila eh. Kaya kapag meron kang item na pinadeliver like sa TokTok, masaya na yung mga ibang delivery rider kapag binigyan mo sila ng 1,000 from Manila to Pampanga. Kasi nga yung gas consumption ng mga scooter nila, kahit hindi ganito yung motor, like yung mga ibang brand na scooter, matipid din naman yung mga yun eh. Siguro yung fuel consumption nila baka wala mang 500 pesos eh, balikan. So kung 1,000 yun, di may 500 pa siya, di ba? Magte-turn right na pala ako dito eh. Ito na yung pa towards sa tabing dagat, na kung saan dun matatagpuan ang Zaragoza Street sa may pier. So kung gusto ko palang pumunta kina Remor ng less gastos, kahit di na ako mag big bike tulad ngayon, susulitin na natin yung biyahe. Kaso short notice lang si Remor eh, hindi ko alam kung makukuha niya ngayon yung gulong. Pero anyway, at least nakapasyal tayo doon, di ba? At nasubukan natin yung tipid dito. Hindi nga lang natin makita kung hanggang saan yung full tank niya kasi gagabihin tayo eh. Pero at least dito sa Tondo, doon tayo mag-U-turn, di ba? Pabalik ulit ng Pampanga. So doon natin makikita kung aabot ba yung full bar balikan from Pampanga hanggang Tondo, back and forth. Eto na yung dulo ng straight road na yan oh. Kakaliwa na tayo dito. Ito yung skyway na madalas kong dinadaanan pag pupunta kina Remor. So dyan tayo bababa. Tapos sa bandang kanan natin, ayun na yung pier. Marami na tayong nakikitang containers dyan. Sa suspension naman ng motor, hindi naman sumakit yung balakang ko, kahit may mga konting lubak tayong nadaanan. At hindi naman lahat espaltado, no? Like now, okay naman yung talbog ng suspension. Mga lagpas 2 oras tayo bumiyahe, okay naman yung katawan ko, hindi naman ako napagod. Kondisyon naman ako nung nagmotor, so kaya ganun. Yung mga spotter sila ginaguide sila nga naman mga truck kasi nagbeating the red light si sir, tas walang plate number hindi naman pala ganun kaselan dito pagdating sa stoplight ang sarap mamasyal sa Tondo niyan, hindi maingay yung motor ko, chill lang. Yan yung mga nanguhuli laging may hawak na panikit yan. Kung araw-araw mong ginagawa yung ginawa natin ngayon, medyo talagang mabubugbog ka sa araw-araw, babiyahin mo yung Bulacan. Pero yun nga, kung hindi ka naman nagmamadali, chill lang din, normal ride, okay na rin. Kung mainipin ka lang talaga, yun, maiinip ka talaga kasi hindi mo mahataw dun sa MacArthur Highway. Medyo mabilis lang ang biyahe kapag gabi o kaya madaling araw dun sa Bulacan. Kaya lang kung papunta ka ng Manila tapos gabi, makakasabay mo nga lang yung mga trucks. Eto na yung Zaragoza Street. Whoop! Na-banking si sir. Hindi ko problema yung parking tuloy Uy! Ang totoo? Puntahan natin. Kasi hindi nga totoo ito. Magtatanong sana ako, sa Caloocan ka? Tignan mo, hindi makapaniwala. Paano yung payment nun? Hindi, sa akin na. Ako na magtatanong. Okay, kasi GCash ko pag uwi. Sa akin na lang. Okay lang, okay, sige. Importante kasi yung gulong kailangan ko magpalit Hindi pwedeng tipirin yung gulong ng big bike. Hindi sila makapaniwala, full bar pa rin from Pampanga hanggang Tondo Lupit ni Bergman. 428 kilometers na yung odometer niya Grabe, hindi rin ako makapaniwala, nasa Tondo ako ngayon. Grabe tipid yan. Yung next na po, hindi kaya edited to? Edited? Pwede ba yun? Mukhang mapapasubo pala ako kapag sinulit ko yung full bar nito. Dapat subukan natin ito panorte na lang from Pampanga. Tignan natin kung aabot ng La Union. Ay, tawag logo ko. Oo nga nandun yung logo natin Magawa niya ni Artigulo. Ganun. Ganun, may logo kami sa signage Kukunin namin yung gulong ni Z1000 sa Caloocan. And then doon na kami maghihiwalay ni Remor. At sakto may gulay board tayo. So tignan natin kung kasya dito yung gulong. Malapad kasi yun, though isang piraso lang naman. Balik ulit kami dito. Grabe, nakakalula talaga to. Every time na pupunta ako dito, ito towards to Espanya. Makakarating ka ng Espanya nang hindi nadadaan ng EDSA. Shortcut nga naman yan Bumalik na tayo, full bar pa rin hanggang ngayon. Sarap din gumala pag ikaw mag-isa. Solo. Bakit nakailaw yung baterya? Ayun na ba talaga? Mawawala. Okay. Ito pala yung Caloocan sales. Mukhang mura nga dito. Nagbebenta ng motor to Ito pala yung Caloocan sales? Yung nagtitinda ng big bike? Oo. Big bike parts. Ayan
Ayan o, 190, 55 by 17, Diablo Rosso 4. Ganito yung gulong ng Z1. Tignan ko nga kung kasya sa ano, gulay board. Kasya pre. Okay na. Thank you. Pre, mukhang suki ka dito ah. Oo, syempre. Tsaka malapit lang pala. Lapit lang, kaya nga diretso eh. Oo. Tignan ko nga kung kumusta yung riding ko kapag check ko lang kung kaya. Ayun, komportable ka ba? O likod? Mukhang likod dapat kasi nakabuka ako eh oh. Natin. Oo. Tape na lang natin dito. Ayan oh. Yan. Grabe, laki pala talaga ng gulong ng big bike ko. Bakit ang mura? Yun talaga. O baka dahil sa'yo? Oo, diretso rin. Okay na? Secured! Secured. Paano guys? Hindi ako magpapakarga. Ano? Bye-bye. Bye-bye. Hihi. Literal na nag-deliver tayo. Pero at least may nagawa tayo ngayong araw. At confident ulit akong mag-ride gamit tong Z1 dahil mapapalitan na natin ng bagong gulong. At sa ngayon, about dito sa motor naman, tignan natin kung itong full bar na to is aabot hanggang Pampanga. Medyo matraffic na nga lang ngayong pagbalik natin dahil alas 5 na. At from here sa Caloocan, 437 kilometers yung ating mileage. Mukhang maihatid nyo ako hanggang sa bahay. Kasi yung pinaka finish line natin is sa bahay na eh. Pwede palang abutan tayo nung nagbiblink, pero sana huwag tayong maubusan ng gas sa walang gas station. Pero doon sa dinaanan natin sa MacArthur, marami namang gas station doon. Tsaka I'm sure marami namang magre-rescue sa akin kung sakali mang, diba? Pero malabo yun, pwede na may itulak hanggang gas station. Ang maganda sa Bergman, malakas yung arangkada niya sa mga ganitong lugar. Kasi yung biglang singit na ganyan, yung ganon, makakalusot ka kagad. Hindi nga lang siya ganon kabilis. Yung top speed niya mababa lang, pero good siya para sa traffic. So tamang tama lang, hindi siya malamya. Pag ginas mo talagang sisipat siyang ganyan, no? So MacArthur Highway tayo, baka malito ako, baka kumanan ako, no? Saan ba tayo galing kanina? Parang dun, no? Ito yung nakakalito eh. Ay grabe, siksikan, no? Yan ang bakbakan. Okay yung bike ni sir, oh. May speaker, parang may amplifier pa siya, oh. Tapos nagpi-play Bluetooth. Galing, oh. Ayan, dito sa place na to, dito na nabawasan ng 1 bar yung aking fuel gauge. Siguro bandang Valenzuela pa rin ito, no? Ang 4 bar na to subukan nating makaabot ng Pampanga. Medyo dumidilim na, no? 6 PM na pala. Kumain muna ako dito sa karinderya. Ngayon ko lang naisip na kapag pala naubusan tayo ng gas dito sa Bergman, hindi ko pala mabubuksan yung compartment natin kasi nga nakatip yung gulong na to. Ngayon, kung tatanggalin ko naman to, wala akong extra tape para maitip ko ulit. Naku, yari ako nito. Ngayon, mas lalong naging seryoso na dapat maabutan natin yung bahay, hindi tayo magpapakarga. Nakadagpas na tayo sa SM City Marilao. Medyo malayo-layo pa to. Okay, boundary na ulit. Ito na yung Jed's Island Resort. Ito na yung arko ng Pampanga. Lilisanin na naman natin ang Bulacan. Alright, Pampanga na. 4 bars pa rin. At tipid talaga ng motor na to. Dire-diretso na tayo sa bahay nang hindi nagpapakarga. Ang lupet! Nandito na ako sa Baliti, San Fernando, Pampanga. At ito na yung Coca-Cola. Ito naman yung stoplight ng Baliti. Sobrang lapit na lang sa amin ito. Nag 3 bar ang motor pagdating ko ng Sindalan. Salamat at umabot yung aking gasolina. Pero ang lupet talaga ng Bergman. Isipin mo yon, mula sa amin balik at Tondo. Grabe, grabe. By the way, dyan nga pala ako nagpakarga kanina. So ang odometer reading natin is 510 kilometers. Sakto, mache-change oil na. Ayan, ito na yung subdivision namin. Thank you. Japanese pa yung security guard namin, ah. Welcome back. Woohoo. Okay, 512 kilometers na ang ating mileage. 8:53 PM, 3 bars. Grabe, may natira pang 3 bars, no? Super sulit naman ng motor na to. Ang laki ng natipid ko. At sa wakas, nakabili na tayo ng bagong gulong para kay C1000. At buti, hindi na tayo nagpakarga kasi nawala sa isip ko to. Dapat pala lagi ako may dalang tip. Alright, so maraming salamat at I hope nabigyan ko kayo ng idea. And sa next video natin dito sa Bergman, panorte naman tayo. From here
hanggang sa kung saan man siya abutan sa north kasi doon province siya. So medyo mahirap kasi sa Manila, lalo't medyo maliligaw tayo ng konti doon. At least from here hanggang doon sa pinakamalayong province na kayang abutin ni Bergman straight lang ng MacArthur Highway. So yun, read for speed.